Yun po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel. Ang niyo pong lingkod. So today is November 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may Basta ang dami na naman talagang mga pasaway. Hindi, walang pasaway. Natural lang yung mag-park minsan paminsan-minsan. Ano po? Ayan, tayo ngayon ay papunta dyan sa may Guevara Street, San Juan, Barangay Maytunas, San Juan. At dadalhin po natin yan sa may Agora Public Market, Bloomington Street, Pedro Cruz, San Juan. Pedro Cruz, San Juan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya ka naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala pala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Nangingisda ako nung araw eh. Doon sa amin dyan sa Laguna. Talaga ko. Anong mga huli ng isda? Ang kadalasang nahuhuli dyan sa, kasi ano yan eh. Hindi naman tilapia. Hindi tilapia, oo. Kasi tabang yan eh. So mahuhuli mo dyan, tilapia at tabang. Oo. Pero pinakamasarap po yung tilapia at tabang kumpara sa tilapia ang alat. Anong difference ba nun? Yung, ako kasi para sa akin, yung tilapia ang alat, nahuli sa tubig alat na tilapia, parang may pagka-sagi yung laman. Yung tilapia ang tabang, solid. Mas matigas. Solid. Hindi naman dahil sa pagluluto yun. No. Yun talagang, ewan ko siguro, yun ang itsura ng mga tabang. Oh. So, ang mga nahuhuli dyan sa Laguna de Bay ay tilapia, bangus, ayungin. Yan ang pinagmamalaki namin dyan sa Rizal. Ayungin. Ano yung ano yung itsura nun po yan? Actually, napakamahal ng ayungin eh. Pero ano siya, Ano? yung ayungin ay ano ba yan? Masarap ba yan ihawin, iprito? Ang ayungin ay, ito itsura niyan. Ayan. Lumalaki yan ng, siguro pagka may mga 3 daliri yung size, mga 600, 700 na Ay, yun. mahal. Mahal yun. Mahal pala yun. Kasi bihira nga yun. Anong lasa niya, Matami? Masarap yun. Hindi naman yung pampano. No, hindi. Magkaiba. Magkaiba Ang yan. luto lang kasi nito is paksiw. Paksiw. At saka sinigang, okay din. Yung sinigang na ayungin. No? Tapos sausawan mo, balaw-balaw. Ayan ang kinakain ko, kuya. Balaw-balaw. Depende pa yan kung ano yung tahog ng balaw-balaw, kung ano yung kasabang na ferment ng bigas. Hindi. Sinasabi mo naman ano eh. Sa sa Pampanga. Yung balaw-balaw Buro. yung tawag. Iba ba yun? Iba yung buro. Ano yung buro niyo? Yung balaw-balaw kasi niyo? kulay orange. Yung buro kasi kanilis. Ito, yung balaw-balaw. Ito parang similar sa nung yung mga laman ng alamang. Parang alamang yung ano niya, pero may sabaw. May sabaw. Kulay dilaw ang itsura. Sige, aalamin natin yan. Hindi, pero kasi baka nagtataka itong mga nakikinig at nanonood sa atin. Bakit daw ganun yung tanong? Kasi yung tanong din natin, hindi lang naman na pagpupunta sa beach yung topic natin. Dahil mamaya ay makakasama natin ang chairman ng House Committee on Public Accounts na si Congressman Terry Ridon. Maganda itong ano. Dahil pag-uusapan natin ang Dolomite Beach. Kaya pala ganun ang tanong niyo. Kaya yun yung tanong natin. Ayun naman, niligaw-ligaw niya pa kami. Sa ano nga, siyempre, di ba, sabi nila, Dolomite Beach. Ay, hindi ka naman pwede mo lumangoy doon. Hindi ba? Bawal yan. Bawal lumangoy doon. Pasyal. Pasyal lang. Pero bang sunbathing doon? Pwede mong mag-sunbathing doon. Meron. Nang naka-bathing suit. Hindi rin pwede. Talagang pupunta ka lang doon, Hindi di ba? pwedeng naka-bathing suit. Rapon po.
well, syempre, pag-uusapan din natin yan Ma'am mamaya. Alin po. Pero for now, manghamusta naman tayo dahil nga ito, although medyo masamang balita to kasi nga dahil nga isa rin ang Palawan sa mga dinaanan ng Bagyong Tino. Yung Northern Palawan kung saan natin matatagpuan ang El Nido. Ay, alam mo ba, nakarating ako dyan kasi northern part ng Palawan. Nandyan yung Calawit Island. Talaga? Oo, so dati alam mo, early 2000s, isa lang yung bus na pumupunta dyan mula sa Puerto Princesa. Isang bus na nagdadaan ng Quezon, ng Taytay. Ano to, yung mga lugar dyan sa northern part ng Palawan. Parang mga 30 perason yero nawawala pa. Hindi na namin maaano din. Maliban sa inyo, may mga iba pang ganyan na wala ng bubong? Opo, madami po. Kami po medyo, medyo slightly damaged lang po kami kasi opo, 1/4 lang po na structure namin yung medyo nawala. Iba po talaga buong-bubong nawala, lalo na po yung mga malapit po sa dagat. Kasi kami po mga 3 to 4 blocks away from beachfront. Kaya po medyo hindi pa po. Siguro yung mga nindot kasi hindi pa rin ako nakapaglabas kasi medyo may marami pa pong mga mga structures na hindi ayos. Paano mo i-describe yung labas ninyo, yung mga napaligid ninyo? Talaga bang gaya din yung iba na nung nawala yung tubig, putik-putikan yung paligid, may mga nakatumbang poste, may mga ganun Opo, ba? kasi may mga landslide prone areas po dito, then marami po talagang mga nakatumbang puno. After po nung bagyo, kasi last week po nung bagyo, parang morning, mga 8 o'clock. After that po talagang yung daan po namin, highway, hindi po talaga madaanan ng mga, hindi po siya possible sa mga malalaking vehicle, talagang motor lang. Kasi tapos marami na nag-clearing that time, mga 9-10 a.m. Ano to? First time ninyong na-experience ng ganitong malakas na bagyo? Opo, first time po yung ganito kalakas na bagyo dito sa amin. Pero Ma'am Parang Joanne, first time pong typical number 4 po ata El Nido na number 4. pero Ma'am Joanne, kamusta po, malapit po ba kayo dun sa El Nido Town? Kasi yun din na po yung jump off point ng mga nagtutour. Saka ano pa package yung EBC, ganyan. Kamusta Opo, po nasa El Nido Town po talaga kami proper po. Mga away from, mga 3 blocks away lang po kami dun sa jump off point po para po dun sa sa mga nagtutour. Kamusta po yung mga turista tsaka yung mga resorts kasi yung mga bandang nandun sa may El Nido Town. Kamusta po ang sitwasyon doon? So far ngayon sir, wala pong ina-allow ngayon na mga tourist na biyahe. Opo, wala po ngayon mga 2 days na, siguro po until bukas kasi mag-clearing daw po ang local government ng aming pong bandang dagat. Then marami po talagang mga pero yung po napaghandaan naman po kasi mga pangkabot sa yung mga yaten medyo na po siya, naka-ready sila kaya Nailagay na sa safe na naitabi lugar. na po nila. Opo. Bago po saka po nag-close yung mga establishments namin dito mga 3 p.m. nung yesterday. Opo, bago po dumating yung bagyo kaya medyo less po. Yung talagang lang po talaga yung highway, ganyan. Pero Yung mga resorts po medyo po talaga mga yung nag-stay, mga staycation lang po yung mga guests namin po dito kayo sa El Nido. so may mga inabot din na mga foreign visitors. Opo, marami. Dahil ngayon po yung part na ng big season dito sa El Nido, medyo marami po na po kami guests sa El Nido. Kaya yun po talagang, hindi talaga inalaw ng LGU sa ng Coast Guard na mag-tour kami ngayon dito. Kaya wala po talaga So nag-stay lang sila sa nag-stay lang sila sa mga hotels nila, Ayun po yung iba, medyo naglaland, sila? Land tour. Opo, siya yung Leo, yung Papuntang Fort Barton. Opo, pero hindi po pasok papuntang Fort Barton, dito lang po talaga. El Nido proper, pero may mga beach naman po by land. Oo, sa ibang beach Doon na na lang. lang. Oo. Alright, sige, maraming salamat po, Ma'am Joanne. Ingat kayo Okay po, thank you po. Okay, yan po si Joanne Iran. Ang isa po siyang residente ng El Nido, Palawan. First time nilang ma-experience yung Oo. signal number 4. Oo, kasi hindi rin
siya talaga daanan kasi talaga ng bagyo. Parang ano, parang Oo. very rare. Very rare. Oo. Na Kung, daanan kung siya. galing ng West Philippine Sea, Sa bagay, papuntang oo. Luzon, di ba? Kadalasan sa may bandang taas dumadaan yung Oo. bagyo, di ba? Kung saan nahagip tayo, o kaya doon sa may partikulan. Oo. Ngayon, first time nilang dumaan mismo doon sa kanilang lugar. Oo. Anyway, sige, siguro hayaan lang muna din natin sila na makapag-ayos ng ng kanilang lugar matapos nga yung pananalasa ng bagyong Tino. Ito naman, syempre hindi pa rin papaawan, ang dami pa rin issue na kinakaharap ng ating bayan at isang paalala pa rin talaga yung epekto nitong bagyong Tino, yung usapin ng mga flood control projects. Alam mo, lalo nga dun sa Cebu, yan Hindi maaaring hindi yung kaya. Oo nga anyway, ito, kaugnay niyan, makakausap naman natin ngayon ng isang political vlogger at content creator, si Ginoong Chris Tan. Magandang hapon po, Sir Chris. Magandang hapon sa inyo lahat. Pasensya na, medyo nasa restaurant ako kaya. Anong order mo? Ayun, tumatawa pala si Sir Chris kasi pinapanood ko yung mga vlogs nito. Very serious lagi yung mga topics. Yeah. Hindi yun tumatawa, hindi yan ngumingiti, pero at least atin napangiti natin, napatawa natin, Alam mo, kasi naman pag pinag-uusapan natin ng usapan ng politika, ang hirap ngumiti, di ba? Oo, di ba? Paano ka na-involved sa political vlog? Alam mo, matagal na kasi akong very alert sa mga nangyayari sa mundo ng politika. Since 2018, even before. So marami talaga akong opinion tungkol sa mga nangyayari sa mundo ng politika. Oo. Yun, tapos nag-umpisa lang ako magsalita sa YouTube, sa Facebook, tapos nagulat ako, maraming palang tao na nakaka-relate sa mga pinabanggit ko topics. Interesado sa pinag-uusapan. Anyway, Oo. gross inexcusable negligence. Paliwanag mo nga ito, Chris. English kasi. Oo, ano po bang take nyo, Sir Chris? Dahil nga nakita ko yung vlog niya tungkol dun kay Ombudsman Boying Remulla na parang medyo contradictory, yung kanyang mga sinasabi nung mga nakaraang araw, Sir Chris. Yeah, alam mo, yun yung tinatawag nating involuntary thoughts. Yung involuntary in a way na ito yung iniisip niya, pero hindi niya nare-realize na nababanggit na niya yung talagang iniisip niya, yung nasa inner thoughts niya, na talagang alam niya na stress to, na Nobel theory to, na pag-aaralan pa nila, na probably may connection kay Martin Romualdez, pero probably daw. So nakikita ko sa mga binabanggit niya, hindi niya sinasadyang sabihin yan. Kaya lang ito yung mga lumalabas sa bibig niya. So it's like a Freudian slip eh. Kaya ako natatawa, kaya ako ginawa yung video. Kasi I'm like, grabe, parang narinig mo yung mga nasa isip talaga ni Ombudsman Remulla na hindi niya talagang gustong banggitin. Pero lumalabas pa rin eh. Na alam niyang pilit na pinadidikit si Zaldico kay Romualdez. Isa sa nakapansin sa akin doon is yung word na parang meron silang gustong i-stretch. No? I don't know kung parang naghahunt sila ng kung pwedeng itapon sa isang individual, no? Without naming names, pero parang kung hindi kaya nito, ganito naman ang gawin natin. Paano ba natin ipapaliwanag yung ganun? Kasi alam mo yung binanggit ni Romulla kasi, mukhang ang ginagawa niya ay sinusubukan niyang parang pagbigyan ng lahat ng mga iba't ibang mga political parties o mga iba't ibang panig para masabi siguro na impartial siya talaga, kaya dadamay natin lahat. Tingin ko yun ang ginagawa niya. So, At ang nangyari dito, yun, parang napipilit na lang siyang gawin yun. Kaya nung sinabi nga niya na si Zaldico ang nakikita lang namin right now na may connection dito at siya lang. So siya mismo nagbanggit na wala siya nakikita connection na iba. Pero kung wala talaga, sabi niya, if wala talaga, edi ito yung gagawin natin. So siya mismo nakikita mo na talagang pinipilit niya. And I'm not even a Martin Romualdez supporter, but people are telling me I am because of what I'm seeing. Pero di ba nakita din naman niya, di ba? Nung pinanood niya. Oo. Parang kasi lumalabas na
na just to please, ewan ko kung sinong gusto niya i-please, no? May mga bagay siyang nabibitawang salita na hindi niya intention na bitawan. Tama ba, Chris? Yes. Yung sinasabi natin involuntary words that are coming out. At isa pa nga dyan, Kuya Willie at Sir Chris, yung binabanggit niya na si Zaldico daw ay pinili nung dating speaker, pero Sa kanan lang po, kanan lang po. sinabi rin niya na pinagtututukan sa plenaryo. Oo. Yes. Ano ba yun na nakakatawa dun na kahit na pinilit niya sabihin na appointed siya mismo, inaamin niya na hindi naman appointed. At sinasabi niya din, alam naman ng tao na bata to ni Yun, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna. Pansamantala. Hindi na ngayon, nagka-falling out na.